Matapos ang halos 5 taon or 5 years na matinding labanan sa korte ay tuluyan ng natapos ang kaso sa pagitan po ni Ripple at ng US SEC. Ang kasong ito ay nagsimula pa noong taong 2020 at naging isa sa pinakamatinding crypto legal battles sa kasaysayan. Sa wakas ay nagkasundo ang dalawang panig na i-dismiss ang kanilang appeals at cross appeals. Ito ang hudyat ng opisyal na pagtatapos ng isang laban na gumastos ng mahigit $150 million kay Ripple at nagdulot ng malaking epekto sa presyo ng XRP sa loob ng ilang taon. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, paano nga ba nagsimula ang labanan ni Ripple at ang SEC? Nagsimula po ang lahat noong December 22, 2020 nang akusahan ng SEC si Ripple na lumabag sa federal securities laws dahil umano sa illegal na pagbebenta ni XRP sa mga users sa mga US investors. Pagsapit ng taong 2021 ay tuluyang sumiklab ang kaso sa korte at nagsimula ang mahabang proseso ng pagdinig at palitan ng argumento sa pagitan po ng dalawang panig. Sa puntong ito ay naging sentro ng atensyon sa mundo ng crypto itong si XRP dahil sa posibleng epekto nito sa buong industriya ng cryptocurrency kung sakaling matalo si Ripple. Ayan. Ngayon ay ano po ang hatol ni Judge Torres noong taong 2023? Nito pong July 2023 ay naglabas po ng summary judgment si Judge Analisa Torres. Sa kanyang ruling ay idiniklara po niyang si XRP ay hindi isang security at ang programmatic sales nito sa mga digital exchanges ay hindi itinuturing na investment contracts. Gayunpaman ay sinabi rin niya na lumabag si Ripple sa batas sa kanilang past institutional sales. Dahil dito ay pinagmulta si Ripple ng $125 million at pinatawan ng permanent injunction para pigilan ang future institutional sales nito. Ngayon ay bakit nagkaroon ng appeals at saka cross appeals? Hindi natuwa ang SEC sa ruling ni Judge Torres, kaya nagsubmit po sila ng appeal para questionin ang bahagi ng desisyon tungkol sa programmatic sales. Hindi rin nagpaawat si Ripple at nagsampa ng cross appeal para subukang bawiin ang desisyon kaugnay ng kanilang institutional sales. Naging mas mainit pa ang laban at maraming analyst ang nagsabing magiging precedent setting ang kasong ito sa hinaharap ng crypto regulations sa Amerika. Ano naman po ang nagbago sa political at regulatory landscape? Nung muling mahalal or ma-elect si Pangulong Donald Trump ay nagbago ang ihip ng hangin sa larangan ng crypto regulation. Maraming market watchers ang nagsabi na posibleng tuluyan ng matapos ang kaso dahil mas bukas ang bagong administrasyon sa cryptocurrency. Hindi nagtagal ay napatunayan ang hinala na ito ng parehong panig ay magdesisyon na ayusin na lamang ang kaso sa halip na magpatuloy sa magastos at matagal na proseso ng appeals. Ano naman po ang nilalaman? Ano naman po ang nilalaman ng kanilang agreement? Kasama sa kanilang pinagkasunduan ang posibilidad na bawasan ang multa ni Ripple mula $125 million pababa sa $50 million at tanggalin na rin ang permanent injunction.
Bagamat tumanggi si Judge Torres na baguhin ang kanyang final decision, ay hinihikayat niya ang parehong panig na i-withdraw na lamang ang kanilang appeals. Sa huli ay pumayag po ang SEC at si Ripple at sabay na nag-submit ng joint motion to dismiss sa Second Circuit. Ano naman ang ibig sabihin ng joint motion to dismiss? Ang joint motion to dismiss ay isang formal na dokumento na nagsasaad na parehong panig ay voluntaryong sumusuko sa kanilang appeals. Sa oras na ito ay tanggapin ng korte ay opisyal ng tapos ang kaso at wala ng posibilidad na maipagpatuloy pa ang laban. Para kay Ripple at sa crypto community ay ito ay isang malaking tagumpay dahil naalis na ang legal cloud na matagal nang nakabitin sa ibabaw ng XRP. Ano naman ang naging epekto po nito sa presyo ng XRP? Bago ang balita ay bumagsak pa nga ang presyo ng XRP sa ilalim ng $3 ngayong linggo. Ngunit nang mag-file po ng joint motion ang SEC at Ripple ay mabilis itong tumaas hanggang $3.38 intraday. Sa kasalukuyan ay nasa $3.34 sa XRP, nakatumbas po ng 12.34% na pag-angat sa nakaraang araw at 12.27% naman sa nakaraang linggo. Malinaw na malaki po ang epekto ng legal clarity sa presyo at kumpiyansa ng mga investors kay XRP. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay nangangahulugan ito ng mas malinaw na kinabukasan para kay XRP. Dahil tapos na ang kaso, ay mas mataas ang posibilidad na mas maraming international at local exchanges ang magpapatuloy sa kanilang suporta sa token. Maaari rin itong buksan ang pinto para sa mas malaking adoption sa mga remittance services at payment solutions dito sa bansa. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw po na panalo ito hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto community. Pinatunayan ng kasong ito na mahalaga ang paglaban para sa malinaw na regulasyon sa halip na basta na lamang sumunod sa mga di malinaw na patakaran. Ang pagtatapos po ng kasong ito ay nagbigay ng inspiration sa mga project at investors na patuloy na maniwala sa potensyal ng cryptocurrency. Ngayon ay malaya na po si XRP mula sa bigat ng legal battle at mas may tsansa na itong magpatuloy sa kanyang growth sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.